Good morning guys. Ang oras natin is 4:23. Meron tayong short ride. Hindi lang pala short ride. It's a very long ride. Honestly, para siyang loop. As you can see on the screen na parang iikutin natin yung buong Southern Leyte. Pero hindi naman buo. Mini loop sa Southern Leyte. So, ang first stop natin is doon sa Villasol Sea of Clouds. Yan. So, umpisa na natin to mga kapwa. May 1st, 2026, Friday. It's Labor Day. I decided to have a Southern Leyte semi-loop dahil ito ang last weekend ko dito sa Southern Leyte. Sa biyahe na ito ay aking inaasahan na magiging familiar ako sa mga bayan sa Southern Leyte at sa mga syudad na mayroon dito. Hindi lang sa Southern Leyte ang ating masasakop sa rides na ito, kundi ilang portion sa Eastern and Western Leyte ang aking madadaanan, gaya ng Abuyog, Mahaplag at Baybay. Madadaanan din dito ang sunod-sunod na syudad sa western part ng Leyte hanggang sa may southern part nito, gaya ng Inupacan, Indang, Hilongos, Bato, Matalom, at sa Maasin. May haba ang semi-loop na ito na 351 kilometers ayon sa Google at tatagal na humigit kumulang 8 oras. Ngunit dahil sa mga stopover at itinerary leisure na dadaanan namin, ang biyahe namin ay tumagal na mahigit 15 oras. First stop, Villasol Sea of Clouds, kung saan na hindi nagpakita ang Sea of Clouds. Second in our list, Lintaon Peak, na matatagpuan sa Baybay City. Meron itong maganda at malawak na tanawin, perfect para sa mga nag-aanway. Third stop, Noah's Ark, na matatagpuan sa Maasin, Southern Leyte. Isang replika ng barko ni Noah na nasa tuktok ng bulubundukin na may magandang tanawin. And lastly, ang Primorosong Agas-Agas Bridge dahil ito ang pinakamataas na tulay sa buong Pilipinas at matatagpuan ito sa Sogat, Southern Leyte. Alright, on the way na tayo mga kapwa, So, dito tayo dumaan sa may kabilang part. Hindi tayo dumaan doon sa may St. Bernard para maiba naman. At nakita ko kasi na sa Google Map na yung isang bridge papunta doon sa may Villasol Sea of Clouds is sarado. So, mas mabuting dito na tayo dumaan para nasa ganun di tayo maantala. Kailangan kasi maaga tayong darating sa Villasol para nasa ganun makita natin yung Sea of Clouds doon. Guys, ayaw ko lang kung kita nyo sa camera, no? Pero kung banda doon yung langit, medyo lumiliwanag na. Despite na 4:30 pa lang yung oras. So, few minutes lang mga kapwa, nandito na tayo sa sentro ng Anahawan. Dito ko tayo dito sa Hinunangan Silago Road. Wow! Ito muna tayo dito. Wow! Ganda naman! Wow! High tide eh. Tapos may mga isla-isla. Ang ganda, no? Tapos dito pa, nandito sa gilid lang ng bundok. Ang galing, dito sa gilid ng kalsada. Ang ganda tumambay dito, gantong oras, no? Medyo maliwanag na yung langit. Okay, tara na. Nasa tabing dagat lang yung kalsada, oh. Guys, ang aga pa lang, alas 5 pa lang. Pero ang liwanag na. Wow! Nung nag one shot ride ako dito, ako dumaan, kaso pabalik naman. Kaso nung mga panahon na yun kasi gabi, kaya hindi ko nakikita yung kalsada. Ganda, oh, green na green. Tignan nyo yan guys, ang ganda ng kalsada, no? Pag umaga maganda, pero pagkagabi nakakatakot yan. Sapang Elementary School. Abuyog tayo ata. Wow, papasok tayo sa Enchanted Kingdom. Mahamog, tapos kulay berde ang background natin.
Umuulan na guys. Mukhang isolated lang naman to. Doon wala yan. Wow, ganda. Lawak ng makikita dito ah. Ganda palang dumaan dito ng umaga. Woohoo! Ganda ng kalsada. Putok na ang araw. Ang oras natin is pasado alas 6 na ng umaga. So, andito na tayo sa... Hindi ko alam kung ano to. Pero lawak ng kapaligiran dito. Alright mga kapa, liliko tayo dito sa papuntang kaliwa. Yung kanan na ito, papuntang Tacloban to eh. Okay, ang total distance na lang natin papunta doon sa ating pupuntahan, doon sa Sea of Clouds, is meron na lang tayong 20 kilometers. 27 minutes daw sabi ni Google na bubunuin. Godspeed. Ano kayang bayan to? So dalawa yung kalsada daw dito. At ito, dito tayo sa may Tacloban by South Road. Yun. So paakit na tayo ng pakyat mga kapwa. Medyo pangit yung kalsada dito no mga kapwa. Tsaka napakatarik ng mga... Hindi pala napakatarik, napaka-stiff ng mga likuan dito. Kaya hindi tayo makapagmabilis. So turn left tayo dito sa may 10 meters daw. Hindi ko alam kung saan to. Ano ba talaga? 100 meters naman daw ngayon. Ito. Oo. Maliit ang espasyo ng kalsada dito ah. Dito na lang ba yung mga sasakyan? Hanggang dito na lang ba yung mga sasakyan? Yes sir, ang motor go. Ang go, motor. Ang motor. Yung sasakyan ang ano. Okay, sige. Mag-entrance na tayo palog sir, entrance tayo. Sige. So sabi ni kuya, yung motor daw pwede daw pumasok. Tapos may entrance fee tayo na 10 piso. So may advantage tayo mga kapwa no, dahil nakamotor tayo, pwede daw umakyat ang motor. Yun lang daw kotse ang hindi. So may daan pala dito. Ito pala yung daan na sinasabi ng Google. Yung ambience dito parang nasa Babadak ka sa Hayas Village. Ang ganda. Meron dito Sky Cafe. Saan ba tayo? Dito tayo. Okay. Dito na lang tayo. May entrance doon sa ano. So umalis na lang kami dito mga kapwa dahil mag-aalmusal nga sana kami dun sa may Sky Cafe, kaso 30 to 40 minutes kada order daw. Tapos ang daming tao, walang table. Tapos wala pang Sea of Clouds, kaya move na lang tayo sa dun sa next destination natin. So yun, tuluyan na kaming umalis doon. Hindi ko siya masasuggest mga kapwa kung naka 4 wheels kayo, lalo na holiday na katulad na to, kasi Labor Day ngayon eh, or mga weekends, dahil ang haba na ng lalakarin nyo, tapos ang dami pang tao talaga. Alright, next stop natin ngayon is Lintaon Peak. Anyway, update tayo, time check, it's 7:18. Maaraw na rin naman mga kapwa, yun nga lang medyo mahangin, tsaka may mga portion na maulap pa rin. Tapos ang hirap lang bang dito mga kapwa, na sobrang stiff ng mga likuan dito. Kaya hindi ka makakapagpatakbo ng mabilis. So dito tayo, liliko tayo dito ngayon sa may Diversion Road.
Tingnan natin dito. Tayo liligo. Ang ganda naman itong diversion road na to. Ang lawak. Ang oras wala natin mga kapwa is 7:40 AM. Maikli lang pala yung diversion road, no? So parang mga almost 2 kilometers lang. Lawak na ito, oh. Ganda. Dagat. Liliko na tayo dito sa may kaliwa. Ito na tayo, Lintaon Peak. So ganda ng ano dito, ng view. So doon pala yung Lintaon Peak. So papasok na tayo doon. Papasok tayo dito. Dito kakanan tayo. So dire-diretso hanggang 1.3 kilometer. Bye-bye City. Yun. So 3 kilometro na lang mula dito sa pinaglikuan natin, makakarating na tayo sa Lintaon Peak. Grabe akyatin nito ah. Sikong siko. Ganda naman dito. Sabi, ang ganda pala dito, no? Wala pang gaano nagpupunta. So ito yung mga parking. So may mga nagpupunta rin pala. So magpark tayo dito. So pasado alas 8, nakarating na tayo dito sa may Lintaon Peak. Ito yung second stop natin para sa itinerary natin para dito sa mini loop dito sa Southern Leyte. Honestly, hindi lang dito sa Southern Leyte, no? So dumaan din tayo ng Eastern Leyte, tas ipaikot dito sa Southern. So tingnan natin to. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing with me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. She's a little bit country, yeah, she's my country girl. So tumambay muna kami dito mga kapwa, dito sa may kainan dito, malapit dito sa may Lintaon Peak. Mag-aalmusal lang muna kami. Wow, very good. So yun mga kapwa, ayos naman yung view doon. Kaso hindi worth it yung entrance nila na 50 pesos, no? Kada ulo. At the same time, limitado rin yung pagvi-video tsaka yung pagpo-photo dahil pagka extra activities para sa video tsaka photo magbabayad ka ng 1.5. So kaya limited lang yung mga footage na nakuha ko doon. Dalawa tayo dito. Woo! Tuyo na ulit ang kalsada. Masarap ng bubakbak nito. Sarap, dire-diretso. Oop. Welcome, Plaridel, Bulacan. Aba, nasa Plaridel na pala tayo no? Dito tayo ngayon sa Leyte, Inupacan. Ayan Inupacan Parish Academy. So daan tayo dito.
Ayun, medyo nagtagal kami doon mga kakapwa, no? Ang oras natin is 10:39. So nagmerienda kasi kami doon dahil inaantok daw tong kasama ko si OBR. So pinagkape ko muna doon para nasa ganun magising siya. Alright, panibagong bayan na naman to, no? So Hindang Public Market, so Hindang Leyte. Ako mga kakapwa, mukhang uulan na naman. Another bayan na naman to, Hilongos. So nandito tayo sa Hilongos. Mukhang malaking bayan to, no? Dahil may mga stoplight pa talaga. Hypermart. Maraming pwede pagbilihan dito. At mukhang sa dalawang bayan na nadaanan ko, mas marami ito. May South Star Drug pa nga. Alright, alas 11, panibagong bayan na naman to. So daming sasakyan dito. All passengers. Diretso lang tayo. Nakalagay doon Bato. So siguro bayan na ng Bato ito. Oh, another na naman tong bayan, no? So may nakita ko doon, Matalon. Ewan ko kung bayan ba yung Matalon. Ano, Matalon Bridge. Tapos nakita ko parang munisipyo yata yun doon. Guys, ang oras natin is 11:20. Maganda itong kalsada na dinadaanan natin dahil puro bayan siya. Ngunit ang downside naman doon is ang daming sasakyan. Kaya yung biyahe nagiging mas mabagal kumpara dun sa usual na biyahe. Alright, maluwag na ulit. So eto, na-miss ko. Puro bayan kasi yung nadaanan natin kanina, kaya na-miss ko naman tong ganitong kalsada. Yahoo! Maasin, Southern Leyte. So dami nating mga nadaan ng mga city, no? Hilongos, Bato, Maasin, Abuyog. So nag-change plan tayo mga kakapa, no? Ang oras natin is 11:45. Dadaan sana ako ng Hitoog Cave, pero nung napansin ko sa Google Map, lumagpas na ako ng 22 kilometers. Napakalayo na. So malayo-layo pa yung biyahe, kaya in-skip ko na lang yung Hitoog Cave. At pupunta na lang kami doon sa susunod na destination namin, which is yung Noah's Ark. Okay, finally nandito na tayo sa may Maasin City. Ito yata yung pinakakabisera nila. Ayan, no? So makikita nyo dito sa Google Map, marami na siyang sanga-sanga yung kalsada. So indication niya na nandito tayo sa kabisera niya. So iikot-ikot kami dito. Maghahanap din kami ng Mercury Drug dahil bibili kami ng gamot. Alright, malapit na tayo mga kapwa, no? So alas 3 na. Alas 3 Gs or 3:10 PM. So ito yung kalsada papunta dito. Okay naman pala siya. Napakataas niya at napakatarik. Dadalawang isip ako kanina kung aakyatin namin o hindi. Pero eto na, nandito na rin kami, kaya aakyatin na rin namin. So may entrance fee pala na 50 pesos doon sa may kubo. So aakyatin na lang natin. Ito na, mag-umpisa na tayo mga kapwa. Tignan natin yung mga steps dito. Eto na. Eto na yung pinakamatarik. Tignan nyo naman. Di ba tayo nakakarating mga kapwa, pero tignan nyo naman. Sulit naman yung view. Napakatarik, tignan nyo. Finally, andito na tayo. So maganda yung view dito, pero pasok tayo doon sa may mismong barko.
So ito yung itsura niya dito sa loob. So kainan siya mga kapwa. Yan. Lalayag na tayo. Woo! Baba ang layag. It tastes kinda bitter to say I'm sorry when I know that I did nothing wrong. You think you're better than everybody. I'm getting sick of playing along. All of these mind games is keeping me up at night, but you're not losing sleep. And am I being crazy, or is there somebody else? I'm getting good at reading your lies. If you don't like me, I don't understand. When I say something, you put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, if you don't like me, if you don't like me, I don't understand. Try to say something, but you just put your head in the sand. I'm so confused. Are you just wasting my time? If you don't like me now, I'm losing my mind. Alright, alas 4 na, mag-aalas 4 na pala, no? So, nagmadali na kami dito na bumaba para nasa ganon madaan pa natin yung isa pa nating pit stop. Siguro ikakat ko na lang yung ruta natin para maging Southern Leyte Loop siya. Kasi wala rin naman tayong pupuntahan dun sa ibang part, dun sa may dulo part ng parang San Ricardo ba yun or basta i-flash ko na lang sa screen. And yun nga, hopefully makaabot tayo sa oras na meron pang araw. Subukan natin daanan yung Agas-Agas Bridge. Okay, tara! Okay, nasa main road na tayo. Oras natin is pasado na, alas 4. Darating daw tayo doon ng 5:47. So mag-aalas 6 ang gabi. Hopefully meron pang araw para sa ganun makita natin yung Agas-Agas Bridge. Grabe ang pangit ng kalsada. Landslide to siguro. Ang daming portion pala dito na na rough road. Yan na, maambun na. Guys, ang creepy. Ang creepy nitong kalsada na to. May 12 kilometro pa tayo or 12 kilometers bago pa natin tuluyang matapos itong track na to, no? Itong kalsadahan na to. Okay, patuloy pa rin natin binabaybay itong kalsadahan na to. Meron pa tayong 6.8 or 6.7 kilometer or 6.1 pala para matapos na natin itong kalsadahan na to. Woo! Finally! Okay, ito pa lang yata talaga yung pinaka main road. Yun! Yun! Nakalabas din tayo. Nakalabas din tayo sa creepy na kalsada na yun. Okay mga kapwa, hayahay na ulit yung biyahe natin dahil nandito na tayo sa pinaka main road, no? Another merging ng main road. Ang daming isda. Uy, ang ganda doon, oh. Ginawang tambahan ng mga bata, oh. Yan guys, alas 5 na sa Sogod na tayo. Traffic tayo. Okay guys, palabas na kami ng Sogod. Dumaan na kami dito kasi may binili na rin kami. Hindi ko lang sure kung aabot pa tayo ng may araw sa may Agas-Agas Bridge. Pero ipo-push through ko na to. Sayang Ito na yung last week ko
Ito na yung last ride ko para ma-explore itong Southern Leyte. Kaya itutuloy ko na to. Liliko daw tayo dito sa may kaliwa. So meron na lang tayong 12 kilometers para marating natin yung Agas-Agas Bridge. Hopefully may araw pa sana para na sa ganun makita natin ng may liwanag tong Agas-Agas Bridge. Lapit na tayo mga kapwa. At meron pang konting araw. 7 minutes na lang. Konti na lang. 6 minutes or 5 minutes. Doon na daw tayo. Pangit na kalsada dito sa kabila. Welcome Agas-Agas Bridge for 50 meters. Tingnan natin. Ito na yun. Nakarating din tayo. Woo! Alright. Agas-Agas Bridge. Oh yeah. Wow. Mapapawaw ka talaga dito sa pinakamataas na tulay na to ah. Ganda. Dami ring riders. Isa pa. Woo! Alright, pauwi na tayo. Ang oras natin is alas 6 na ng gabi. 20% na lang itong microphone ko. Hindi ko alam kung sasadsad pa hanggang dun sa amin. So meron pa kaming isa't kalahating oras para bumiyahe pauwi. At para makumpleto natin or makumpleto ko yung Southern Leyte semi-loop. Yan. Kasi hindi pa ako nakakadaan ulit dito, pabalik. So, try ko kayong i-update from time to time kung mayroon pa tayong battery na. Kung kakayanin pa ng battery at saka ng memory natin.